Good day guys. So ngayon, sasagutin natin yung kung bakit sinasabi nila na maraming nagpa-parts out ng Fiesta at EcoSport. So ito real time. Kumbaga ito yung experience natin. Sagutin natin kung bakit So, di ba may nakuha tayong EcoBoost kahapon na Fiesta? So ayan, Ford Fiesta, EcoBoost. So, Fiesta nga yung pagkakalagay, dapat yung EcoBoost. So, ito, shop ng, ano to, dinala yun sa shop na kilala sa Muntinlupa. So, yan. Tatakpan na lang natin yung name ng shop kasi hindi naman yun important. Ang important is yung quotation. So, pansinin nyo to. Teka, check na muna natin. To, rest lang to. So, ito, pansinin nyo. Ang problem ni ma'am, nag-jerking yung kotse niya. Nung unang naging problem niya. So, maandar, nagjo-jerking lang. So, para mapaayos yun, dinala niya dun sa shop na yon. Then, ito yung mga pinagpapalitan nila. Ignition coil, 1.5. Pressure hose, 3,750. Return hose, 4,800 return hose. Ano ba to? Nakagulat nyo na. Coolant tank, 4.5. Ignition coil ulit. Ano to? Ignition coil na rito dalawa. Dalawa ignition coil. Ito mabigat. Ignition coil. 14,400. Okay, lube, 1,750. Beta gray, 180. Total, magkano? 30,380. Okay, so next, ito yung isa. Radiator assembly, 9,500. Auxiliary fan assembly, 8,500. Beta gray, 180. US lube ulit, 700. Top up siguro. Total, 18,880. So, pag sinum up mo, it's magkano? 58. Almost 58,000. So, yung dalawa, 58,000. So, tandaan nyo, jerking ang problema. Yung jerking, gumaganon. So, ngayon, bakit siya mahal? Kasi actually sobrang mahal nito. So, ang problem is yung gumagawa. Okay? Yung gumagawa and yung binibila ng parts. So, sabi nila ang Ford, mahal daw ang pyesa. Parang hindi naman. Kasi ang bili namin guys, dito sa ignition coil, yung original na Ford, etong ignition coil na to na 14,400, parang 6,000 lang. Or 5,000. Original yan So, ngayon, yung return hose, ang bili namin, 2.5. 4.8 dito. Pressure hose, 1.2, 1.5. 3,750 rito. Tapos, itong langis. So, depende kung ano langis mo. Pero, 600 lang langis So, depende dun sa ikakarga. Coolant tank, 4,500. So, ang coolant tank na bibili namin na original, sigurado yung nakakabit doon, urig-urig naman. So tama lang to, medyo siguro hindi, 2.5 lang pala. 2.5 yung urig hindi yung color white na Chinese. So ganun. So ito naman yung pangalawa, radiator assembly, 9.5. Biro mo 9.5. Radiator assembly siguro yung housing nung radiator. Ang bili namin dito siguro at least siguro 3.5. Auxiliary fan, so ito yung motor siguro. Wait lang, matawag. Ito yung motor nung radiator, 8.5. Ang bili namin sa motor parang 2.5 to 3.5, mga ganun. So 8,500 dito. Yung Beta Gray 180 sa kanila, sa amin libre lang yan. So ayun, yan, pinakita ko lang sa inyo. So hindi na natin para siraan tong shop na to kasi hindi naman tayo ganun. At alam ko tong shop na to magaling. Okay, magaling tong shop na to. Pero the problem is, hindi naman nila kasi forte yung Ford Magaling to sa van diba? So, idol ko rin yan sa van So, yun ang naging problem nung EcoBoost nila. So, yan ang naging problem ng EcoBoost. Silipin natin yung EcoBoost nila. So, hello, Chuchu. Bibidyo tayo, Chuchu. So, ito yung EcoBoost. Ito yung nakuha natin sa Muntinlupa kahapon. So, ba't namin siya binili? Kahit may problem siya. Bakit? Kasi, as you can see, dun sa jerking, hindi yun, wala kinalaman dyan yung sa mga pinagpapalitan. So, kung ito bago, wow, free, sarap. Bago. So, wow, thank you.
So ito, biro mo ito magkano? 4.8. Mura lang to guys. So yung binibilan nyo at yung gumagawa ang mahal. Okay, so magkaiba yon. Okay, different, very different yon. So ibang iba po yun. Tapos yung return hose, sa return hose sa isa. Ito. Ito 6.5. Hindi to 6.5 guys. Ano lang to, siguro 1.2 lang to 2.5 ganun, original ah. So kaya namin to kinuha kasi pinagpapalitan yung mga di dapat palitan. Ito pa, coolant. So radiator, bago rin ba? Tingnan nga natin. Mukhang bago din. So buong assembly. So pwede rin naman na nag-overheat to dati. Pero kasi yung jerking na sinasabi ni ma'am, hindi yun about dun eh. Parang ganun. So hindi yun about dun. Ano tawag dito? Teka lang, may client pala. So ayun, mangyari dito is eto, nakalibre tayo dun sa mga pinagkakabit na pyesa. Pero nung in-scan natin to guys, ang lumabas dito is actuator B. Actuator B is ito. Ito yung tumutunog. So papalitan natin to, tapos nandun sa loob yung actuator ng ano ba tawag dun? Teka lang. Matawag dun. Sensor ng clutch actuator. Clutch actuator A yata or B. So papalitan lang natin yon, then may start na natin to. So nakalibre tayo guys ng eto mga to. Bago lahat yan. So yung ano naman nito, lumabas din sa code natin is maganda yung kanyang TCM. Pero check pa rin natin. Ngayon kapag yun may sablay, papalitan natin yung bagong yun. Bagong tawag dito TCM at bagong shift forks. If meron. Kaso yung sa code wala naman lumalabas. Okay, so yun lang, sinabi ko lang sa inyo yung sagot doon sa bakit marami nagpa-parts out ng Fiesta saka ng EcoSport. Kasi sinukuan na ng may-ari. So when I say sinukuan, so pinabili siya ngayon ng ganito, di ba? Pinaganyan. Bibili siya, gumastos siya ng 58,000. Guys, hindi nagawa tong unit na to. Pinatowing pabalik kay ma'am to. Kasi si ma'am nangamba na dun sa billing niya. Hindi naman nagawa. So ngayon, nung bumalik sa kanila to, tong unit, nabuisit na si ma'am. Kumbaga, benta ko na lang kasi hindi naman naayos eh. Gumastos siya kumbaga sa wala. Okay, so maraming ganon sa market. Kaya maraming nagbebenta ng tawag dito parts out kasi hindi na nagagawa o nabuisit na yung may-ari. So dito sa atin kahit isang unit, wala pa tayong napaparts out kasi lahat naman nagawa na natin at naayos natin. At naging all stock ulit at naging matino ulit yung lahat ng kotse. So yun lang yun yung ating say doon sa mga nagtatanong kung bakit din may nagsasabi na sobrang mahal daw ng pyesa. Hindi po mahal yung parts yun, mali lang po kayo ng binibilan at mali lang din po yung pinagdalan yung gumagawa. Okay? Kasi mas mura pa po ito. Kunwari meron tayo dito na nakaraan, kung makita nyo wala na kasi nirelease na eh. Meron tayong isang buong kotse dito na from Pampanga, pinatowing sa atin yung unit kasi nakisuyo na ipa-repair sa atin. Binaba natin yung buong block nun. Yung engine nun pinaayos natin doon sa mechanic natin. Ang ginastos lang namin doon is parang worth all in all siguro mga 36,000. Pag nagpa-overall ka ng ng Toyota, abutin ka siguro mga 80 to 100 eh. So kumbaga ito real time yung sinasabi ko sa inyo. Tawag dito, yun yung experience namin. So masasabi ko na mas mura yung sa Ford. Mali lang talaga kayo ng binibilan. Hindi ko sinabing mas mura. Same lang ng prices yung mga yan, Honda and Hyundai and Toyota. If ever na mas may tumaas dyan, onti lang. Depende syempre sa demand, diba? So ito nakatanggal yung makina. Ito yung nakuha naman natin dun sa Philinvest. So tanggal makina nito kasi alam naman natin yung history nito, overhaul kaso sablay yung gumawa. So pinamachine shop natin yung buong block. So abangan nyo to sa review natin, bubuin ulit natin to pag dumating na yung parts. So ganyan tayo dito, wala tayong lahat yan, pati singit yan, naayos natin yan. So bumili kayo ng gawa, huwag kayong bibili ng sira para hindi kayo magpagawa, di ba? So yun lang muna.